Ang unang bagyo ngayong taon na bagyong Aghon, naramdaman na sa maraming lugar sa bansa. Nangyari yan sa gitna ng humihinang El Nino at tag-init. Babala ng Pag-asa mag-ingat sa posibilidad ng pagbaha, pagguho ng lupa at pag-apaw ng ilog. May report si Bernadette Reyes. Sa lakas ng hangin at ulan, natumba ang isang estante sa Surigao City. Epekto yan ng bagyong Aghon. Pansamantala pang nawalan ng kuryente sa lugar. Tumaas ang alon sa dagat. Bilang pag-iingat, sinuspindi muna ang mga biyaheng pandagat. Maraming tuluyang stranded. Continuous po yung monitoring po natin sa lahat ng mga barangay po natin. So tiningnan po namin yung mga flood-prone areas, landslide-prone areas. Bumuhos din ang malakas na ulan sa Midsayap, Cotabato, pati sa ilang bahagi ng Visayas gaya sa Ormoc, Leyte, Tacloban City, bayan ng Margarita sa Samar, at Dumaguete City sa Negros Oriental. Kanselado naman ang mga biyahe sa Virac Port sa Catanduanes. Babala ng Pag-asa, maaari magkaroon ng pagbaha, pagguho ng lupa at pag-apaw ng ilog sa mga lugar na makakaranas ng 100 hanggang 200 millimeters ng rainfall sa loob ng 24 oras. Parang 4 liters po kada oras yung binubuhos na ulan sa kada 1 by 1 meter po na area. So may mga tendency po na yung mga low-lying areas, posible talaga silang magkaroon ng mga pagbaha, tapos yung mga ilog natin, lalo na doon sa may areas ng Bicol at saka Eastern Visayas, possible din po na mag-rise or umapaw. Nakaranas din ng malakas na pag-ulan ng ilang bahagi ng Metro Manila kanina. Nagdulot yan ng pagbigat ang daloy ng trapiko. Ayon sa Pag-asa, ang pag-ulan sa NCR ay bunsod naman ng trough o bahagi ng mga kaulapan ng bagyong Aghon. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.